Nasa harap ko ngayon ng isang malaking kawali na punong-puno ng Chinese ngoyong dito sa Cebu. Isa sa mga pinaka-favorite na Filipino-Chinese street food ng mga Cebuano. At sa episode na to, gagawin natin ultimate Filipino-Chinese food dito sa Cebu. At hinihintay natin. Tara! Sa video na to, hahanapin natin ang mga best Chinese Cebuano food dito sa Cebu City. Mula sa alamat ng ngoyong shop, Puno kayo ng ngoyong shop ko, hindi ko trip. Tama. Oh, pero iba to, ha? oldest lumpia house, Kumuha lang sila ng Chinese lumpia kasi isang supot lang. So go-to siya. Tapos, bayad, alis ka na kaagad. legendary Chinese eatery, This is divine. at hanggang sa famous dim sum place dito sa Cebu. If i-compare mo yung Cebuano street food, parang ang laki rin talaga ng Chinese influence. Mga paps, ito ang mga best Chinese food ng Cebu. Ready ka na ba? Tara! Chinese settlers established a permanent community in Cebu around 1590 in the Parian district following the Spanish colonization. Although trade relations between Chinese merchants and local Cebuanos began centuries earlier, possibly as early as the 1st century AD, ang Cebu ay may deep-rooted large Chinese Filipino community with historical estimate 7% of Cebu's population. Kaya naman, ngayon, karamihan din ng mga Chinese dito ay mga negosyante. Kaya may itatahi natin dyan kung bakit malaki ang impluwensya ng Chinese cuisine sa Cebuano food. Katulad na lang dito sa unang food spot natin. Okay, ito na ang unang location natin para sa ating ultimate Chinese food tour dito sa Cebu. Steve, alam mo, just a brief background, bakit napakarampat ng Chinese culture dito sa Cebu? Muling nagbabalik ang aking mabuting kaibigan at resident Cebu co-host ng Chewy Show and might be the #1 food content creator sa buong Cebu. Welcome back, Idol Food Trip! Kasi historically, dito talaga yung mga sinaunang mga Chinese merchants pumunta dito sa Cebu. Oo. So, long time ago talaga. Tapos, so parang pre-colonial siya. Okay. Kasi ang daming mga goods, exchange Mga trades, of goods, oo. trades dito. Kaya it reflects pagdating sa pagkain. Katulad Tama. na lang dito sa unang location natin, dito sa Doming's Ngoyong. Tama. Doming's Ngoyong established in the 1960s on Dimasalang Street. It is widely regarded as pioneer of Cebuano-style ngoyong, a deep-fried 5-spice flavored spring roll. Na-inspire to sa Chinese kikiam o tinatawag na ngoyang. Pero si Doming ay nag-develop ng Cebuano-style na ngoyong, filling rice paper with ubod or heart of palm, garlic, onion, and 5-spice powder. Then nilagyan ito ng batter and then prinito ito. Originally, binento ito ni Doming sa basket lang. Pero as time passed by, naging humble eatery ito at naging sikat na sa buong Cebu. Si Doming's Ngoyong is one of the oldest living ngoyongan dito Okay. sa Cebu. Oo. Dati kasi since 1960s pa. Oo, tagal na, no? Oo. Tagal na. Hanggang ngayon, ganito pa rin yung putahe nila. Kagaya nitong ngoyong, Oo. of course. Native fried chicken, Oo. gizzard, tsaka liver. Oo. At saka of course yung fried chicken nila. Tignan it. So Yan itong yung ngoyong, mukha siyang lumpia. I've tried this Tama. before. Gaano ka-significant to para sa mga Cebuano, hindi lang sa mga Chinese? Kasi parang alam ko, very Cebuano talaga itong ngoyong. Kasi kahit saan, may mga ngoyong station. Oo. So parang a go-to snack talaga siya. Okay. Kasi sobrang ano siya eh. Easy Madaling to pick kainin, up, oo. daling kainin. Sige, Sige. bukalatin natin. Safe stream, kuha ka rin. So may tamang paraman ng pagkain nito. Oh, nice. Ayan yung ubod. Ubod. Coconut, ano, palmang coconut. Dip Didip mo- natin. dip mo yung Siguro, sauce. Saan? Sa... Ito yung mix mo talaga toyo, tsaka yung special nila na Spicy sauce. Spicy sauce. Sige. Okay, cheers. Cheers. Oh, wow! Naalala mo ba? 2022, puno kayo ng sabi ko, hindi ko trip. Tama. Oh, pero iba to, ha? Ibang atake to. Iba. Iba yung lasa. May nalalasan ng green chili sa loob. Yung ubod, malambot. May konting dula siya. And then, ang sarap ng batter. Like Diba? just fluffy, tempura, crispy, ganun. And then yung sauce natin, manghang. Yung toyo, bibigay extra alat. Sarap. Sobrang lutong. Yung lutong niya umabot sa Paranaque. Oo, Ganun ba? Ganun yung lutong niya. Siyempre yung partner mo ng fried chicken. Try mo na yung fried chicken niya. Okay. Ikaw sa nito. Ako sa native, dahil bihira, ikaw dito sa regular. Sige. So, siyempre native siya, mas maliit. Ayun, papansin mo yung hita yaw. Oh. Tignan mo. Diba? Ito, yung hita nung hindi nagle-leg workout. Ito, nagle-leg workout siya. Oo. Ay ba?
Kailan nakakain ng native na manok may breading? Ah, seryoso? I mean, malasa pa rin naman talaga siya. The juiciest chicken, not the most tender chicken, pero given the native siya, mas malasa. Tama. Malambot siya kasi yung native chicken, so yung minsan matigas siya dahil sobrang lean niya. Pero ngayon, medyo malambot. Nagawa niya ng paraan. And then gawin natin, pansin ko ang daming puso dito. Puso talaga Ito yung part pinakakanin nito. mo. Tama. Alam mo, gusto ko sa pangoyong, tapos puso, spicy sauce lang. Ay mo, didip ko na So, rin. dip mo rin yung puso para maganda yung experience. Sige, go. Masabi ko lang, it's very fun, easy to eat. Hindi siya sobrang malasang pagkain eh. Parang fishball, alam mo yun, hindi naman sobrang malasang fishball. Quick, pero with the right sauce, with the right butter, with the right temperature ng kalutong, galing. Nagsimula sila, garage lang eh. Parang street food style. Tama ba? Garage sila, pero street food style. Hanggang ngayon, ganito pala yung tradisyon. Pinagpatuloy yung legacy. Anyway, Pops, last, may nakita ko ditong kakaibang karne. Ano ba to? Ba't itim? Oh, yan yung sa amin, tawag namin atay batikulon or liver and Halo na gizzard. siya. Oh, grabe ang tigas niya. Atay yan. Yan yung atay. Oh, may toothpick. May kasama siya toothpick. Uy! May katigasan siya. Well, I mean, okay, nag-guess ko. Atay, yes, atay. Very straightforward. I mean, kung ako papapiliin chicken, pa rin ako. Saka yung ngolong, pero may ibang kataka yung ano, atay tsaka malunan. Si Daddy na sa harap natin. Ito mo, siya lang mag-isa. Pero ang dami ng ngolong na kinakain. Tama. What a way to start. Para sa ating Ultimate Chinese Food Tour dito sa Cebu. Pero balita ko, Steve, may mga pa tayong kakainan, tama ba? Marami pa mga Filipino-Chinese restaurant na mga maluma dito. Proceed tayo next Chinese food trip. Ay! Ato na, kapunta kapila. Dali. Susunod ay nandito tayo sa banda sa Carbon Market, specifically sa Manalili Street, kung saan mapapansin mo na para itong mini Binondo. Iba't ibang hardware store na may mga pangalang Chinese ang makikita mo dito. Busy, maingay, magulo. Pero sa gitna nito ay may isang kainan na nagsimula pa noong 1980s na nagbebenta ng iba't ibang Chinese turo-turo ulam. At sikat sila para sa kanilang lumpia. Welcome to Cebu's Okay, Lumpia Pops, ito House. next location natin. Ito yung legendary. The Cebu Lumpia House. Itong Cebu Lumpia House, Pops. Like, alamat talaga to dito sa area to. Oo, since Parang 1950s pa. Pansin ko nga to, Pops, itong area to, parang ano, parang ang dami mga Chinese trades, mga warehouse, Yeah. mga, tawag dito, yung mga pang kahoy, yung mga pang materials, hardwood materials, parang ganun. Kasi basically, nasa carbon market pa within the boundary, ano pa tayo. Tapos, Pops, pansin ko ito, parang turo-turo style. Okay, so how Turo-turo will style. you order here? Sige, so kuha tayo una, kuha ka ng tray. Oo. Yun, sige. So, may mga sabaw na part dito. Gusto Okay, mo? Tapos oo. dito yung fried rice, Chinese fried rice. At yan yung turo-turo. Of course, kunin mo yung iconic Chinese lumpia Lumpia, nila. sige. 1, 2. Umorder kami ni Steve ng sanda makmak na putahe at bestsellers nila. At halika, tikman na natin to. Pops, iba yung feeling, no? Oh, di ba? Parang katang binalik ng 1960s. Nostalgia. Oo nga. Nostalgic, no frills. Grabe, pati yung parang pinaka-railings nila, parang may bulaklak. Ay, grabe. Tama. Pops, anong kwento dito sa Lumpia House na to? Nabanggit mo na, literal talaga since 1950s pa to. Oh. So, one of the oldest Filipino-Chinese karinderya, should I say. So, yung mga Chinoy, for sure, nakakain na Oo. dito. Ah, okay. Ganun Yung siya mga- ka-legendary. Tama, yung mga, kahit yung mga elderly na, pupunta talaga dito kasi it brings back memory talaga. Pansin ko nga rin ibang customers nila mga, I mean, to be fair, mga senior eh. Like, alam Diba, mo, napansin oo, mo? talaga. Habang mainit, patikin natin yung congee nila. Sige, Ito, may- very Chinese siya. Uy, malapot-lapot. Hindi ko alam, may sibuyas siya. Wala siyang karne, pero yun na yun. Sige, Pops. Well, that's good. It's like, it's just simple but good. Malasa siya. Papuntang karuskado, maluya. Tama. May The luya. consistency, sticky. Lasang-lasa may chicken stock. Nandun. Very good. Okay, next. O, ano tayo? Lumpiang Shanghai. Sa Steve, kuha ka na rin. Ayan, dip natin. Cheers. Cheers. Pero, I mean,
masarap siya. Siksik na siksik. May mga taba na part, may carrots for sure, salt, pepper, and then the flaky, crunchy outer crust. Ang sarap. And then sauce natin, sweet and sour. Panalo. So hindi siya too much meat sa loob. Meron siyang konting vegetable, di ba? Ano sa amin talaga. Ganun ang ginagawa natin eh. Kasi sa Manila, sa Binondo, ay naku, ilang beses na nga pag-nipot-nipot. Oo nga. So, it's fun na mag-try ng mga Chinese food pero sa ibang probinsya o ibang lugar. Ano to, matchang? Sa amin tawag, makchang yan. So sa amin, batchang tawag. Matchang, okay. Batchang. Sa Binondo, matchang to. So may manok. So sticky rice siya, nakabalot sa lotus leaf. May humba sa loob, ang galing. Diba? Yung Cebuano style. Since may manok din. Sarap. Basta. Hindi pinakamalasang matchang na nakain ko. Ay. Parang may adobong manok, Tama. tapos may humba sa loob, and you have the very sticky, aromatic na kanin, like parang sa mga biko na pautang biko eh. Tama. And then, yung aroma ng lotus leaf, galing. So ito, more din ano, something na makulay. Ito yung Ano yun? lemon fish fillet. Zesty, sour, sweet, Citrusy. citrusy. What else? What's E? 5, 4, 3. Clingy? Yung girlfriend ko yun eh. Ay, girlfriend mo. Oo. Pops, ito talaga yung the iconic Chinese lumpia. Kaya nga lumpia house eh. Kaya nga. Uy, literal. Diba? Sige, Paps. Alam, pansin ko, iba yung wrapper niya, no? Parang burrito. Alam gusto kong gawin? I-dissect lang siya. Sige. I wanna just... Oy, uy, nice. Grabe. Anong laman nito, pre? So meron siyang mga ubod, Ubod, oo. vegetables, carrots. Oo. I think may singkamas. Hot sauce yan wala, sa hindi siya sweet sauce. Hot sauce Hot talaga. sauce lang talaga. Okay, lagyan ko. Sarap na, no? Okay, parang burrito, no? Ganito ba kalaki yung pasensya mo? Pag Ganyan kalaki. Ah, okay. Anyway, cheers. sana all. Uy, nice. Grabe. Galing. Iba. Diba? Compared sa ano? Binondo. Diba? Doon mas matamis di hamak eh. Ito more on savory siya. Inat nga wala gano'ng lalasahan eh. And then yung wrapper niya ang lambot. Para siyang crepe. Tama. And then niya, yung gulay, yung ubod, carrots, may konting giniling. Parang kala mo kumain ka ng lumpiang toge. Tapos ang galing ng hot sauce niya. I mean, sa Manila kasi sweet sauce eh. Yung nilalagay sa lumpia. Ito iba. hot sauce. Iba yung ano niya, atake. Iba yung atake. Tsaka masarap din yung hot sauce niya kasi may lasa siya, hindi na siya manghang. Ay, yung mga working class mga tao, pumunta dito, kumuha lang sila ng Chinese lumpia. Kasi isang supot lang. So go-to siya. Tapos, bayad, alis ka na kagad. Okay, Paps, pangalawa pa lang to. Pero may mga ilan pa tayong kakainan na legendary Filipino Chinese restaurants sa Cebu. Proceed tayo na next food trip. Kung very old school ang experience natin sa Lumpia House, aba, yung susunod, mas old school pa. Welcome to the legendary Snow Shin Restaurant, located sa Osmeña Boulevard. Since 1965 pa sila bukas at kabilang na sila sa one of Cebu's oldest restaurant, specializing on different Philchai comfort food tulad ng pansit, siopaw, ang kanilang special asado, at marami pang iba. Halika, tikman na natin ang mga pagkain sa Snow Shin. Pops, ito na yung ating third location. Oh my God, this is very Chinese. Even nagko-construction, pare. Oo, Ito ongoing. masasabi mo talagang very Filipino-Chinese. Steve, nasan tayo ngayon? Of course, nandito tayo sa the legendary Snow Shin. Since Wow, Snow Shin. 1965, Wow. the longest standing Filipino-Chinese restaurant dito sa downtown. The everlasting. The everlasting Pops, ang life. ganda ng vibes. Like, very no frills, old school with the, Tama. you know, the marble table. Oo nga, no? Yeah, ceramic table and then the ceiling, you know, the ceiling fan. The people, the vibes. I mean, Yeah. I love it, pare. And definitely, the Sa Carpintero. dahil sa sobrang luma, may Lagi nagre-repair. rin na-renovate. Oo. Okay, Pops, sige, diretso tayo dito. Ito yung siopaw. Special Na siopaw napaka- ni Snow Shin. Snow Shin siopaw. Okay, so bola-bola to, no? Mas sauce ba to, pre? Special daw, kaya secret, it's Sabi mantika. Oh, ang laki, grabe, siksik. Ang siksik. Okay, Pops. Ketchup. Cheers, pare. cheese. Oh, they're so pretty. That's cute.
Sarap. Ba't English tayo? Sorry, pero sarap pare. Like, mamantika siya in a good way. Fatty texture, moist yung bun. Pero medyo makapal lang para sa akin ng konti. Kasi yung meat niya, sobrang dense. At manamis-namis. Tama, may tamis. And with the extra sweet ketchup. Pinagmamalaki nilang snow shin pancit canton. Okay, sige, kuha ko konti. Ang daming ganap. Parang mas May marami atay, yung gulay. may pork, may gulay, may fishball, may carrots. Cheers, pare. Galing. Mag-gravy yung sauce niya, sobrang masarsa. May kaldot ng baboy yun for sure. And then the soft chewy noodles. Ang daming ganap, ang daming overload na toppings, gulay. Yung karne, yung baboy nandun. Tama. Atay, fishball. Para sa birthday party sa isang plato. Oh, literal. Dami talagang flavors kasi ang daming toppings. Ito yung snow shin rice. May rice sa loob. Snow shin rice, tikman. May kanin. Ay, may kanin ba siya? And may gulay. Parang May siyang chop kanin suey siya. on top. Oh, chop suey siya. Parang chop suey. Sige, kuha tayo ng konti. Yan. No. Oh, wow. Oh, that's, I mean, it looks the same, but tastes different. Diba? Harap. So yan, paborito yan ng mga 2 to 3 person pang Oh, ang barkada, dami mga na. estudyante. Rice bowl, may kanin siya sa loob, oh. Ang galing. So, overloaded siya ng toppings. Yung Tama. sauce, ang bigat din. Itlog, I mean, nandun. Basically, dami rin ganap. Mushrooms, karne, may atay, may carrots, gulay. Sobra yung kanin talaga. natin sa burst na sauce. Diba? Galing, oo nga. Nakabusog nga to. Sa mga nakikita dito sa dulo, ano naman to? Yan yung pork asado nila. Okay, looks good. One of their best Kung selling. nakita ko nakahang yan kanini. Oh, diba? May atsara sa taas. Tapos nilalagyan na ng savory na sauce. Oh. Thank you. Okay, cheers. This is divine. Sarap. Parang tocino. Parang tocino. Smoky, matamis. It's like a char siu barbecue sa Hong Kong. Yung medyo mas linitan mo yung tamis, linitan mo yung pagka-smokiness niya. Tenderness, I mean, not the most tender na like parang char siu o pork na nakain ko, o roast pork na nakain ko, pero masarap. Maganda dito, pre. Pansin ko, parang ito yung mga kainan na dito mo dadalhin yung mga kamag-anak mo. Pwede. Yung mga balikbayan mo, pwede mo balikbayan ng kamag-anak mo, dalhin mo dito. Hindi kumpleto ang Chinese food trip kung hindi tayo magdi-dimsum. At dinala ko ni Steve sa isa sa pinakatanyag pagdating sa dimsum game sa buong Cebu. Welcome to Ding Hao. Founded in 1969, Ding Hao revolutionized Cebuano dining by introducing Hong Kong-style dim sum. At kilala rin sila para sa beloved steamed fried rice nila. As a Cebu culinary icon, it pioneered all-day dim sum dining before closing noong 2000s. At bumalik sila noong 2017. At ngayong 2026 ay patuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag ng iba't ibang masasarap na dim sum para sa mga Cebuano. Okay, last location, ibang klase pa. Sisipin mo kanina, puro old school tayo. Ito, parang new school na Chinese resto. Pero sabi mo hindi pa, kasi luma pa rin to. Yung brand luma pa rin. Okay. Since 1969. So, kilala ng mga Cebuano yan. So, one of the oldest dim sum place. Okay. Speaking of dim sum, tirahin na natin ito. Ano to, Pops? Yan yung Empress roll. May Empress ka sana. Sige, sana. tingnan natin. Ano yung spechay ba yun? Parang, oo. Ang parang may meaty feeling inside na sobrang hydrated. Like literal, may kumakatas na sabaw. Parang siyang nilagang baka, pero baliktad. Tapos pinabalik mo yung gulay. Gulay. Okay, sarap. Mas masarap yan sa sauce. Sige, di ko sa chili. Kaya natin yung prito na to. Fried crab pincher. Fried crab. Pincher. Sige. Mong gamayin. Dip ko sa sauce. Oh, wow! Ang bouncy ng texture niya. Diba? Crab meat is there. Oh, that's nice. Yan yung chicken feet. or Typical na Adidas. chicken feet. Chinese style chicken feet.
Of course, just very gelatinous. Store and its flavors there. Soy sauce is there. Quail egg siomai. I get it. Yung typical na siguro pag graduation mo, may birthday sa inyo, you got a good grades. Paano dito ka dadalhin ng yung papa? Ng yung daddy? Actually, nangyayari yan. Totoo Nangyayari talaga. Last food trip, ito yung tinatawag na. Steamed rice. Try Okay. mo, sa'yo na yan. Sige, anong magic dito, pre? Wow. Oh, wow, labe ang heavyweight niya. May spoon dyan ha, mas better. Okay. Ang sarap. Manok ba yun? Pork. Kunti lang papuntang KFC gravy yung lasa nung Sarap ng gravy niya. Oo, Isa sa yung pambato sauce. nila, yung sauce eh. Burrito ng mga bata, yun pa rin. Grabe yung sarsa, yung sarap. O kung, I mean, mapinikit mo parang konting roast beef na gravy na parang papunta KFC. Anyway, Paps, sa lahat ng inain natin ngayon, if i-compare mo yung Cebuano street food, parang ang laki rin talaga ng Chinese influence, no? Tama. Like, ano yung observation mo doon bilang Cebuano? So bilang isang Cebuano, kasi di ba marami ng over the years, over the decades, no, ang dami ng mga Filipino-Chinese na dito na talaga naninirahan. So yung mga iba't ibang mga pagkain, ang dami nang ini-introduce. Kasi mostly mga Filipino-Chinese dito, mga negosyante talaga. Nanenegosyo na sila ng mga mga restaurants using their own culture na recipes. Kaya nagiging competition na siya sa Cebuano na street food hanggang nag-fuse na sila. So nagiging comfort food na siya ng mga Cebuanos. Galing. Oo nga, kasi sipin mo, from Pungko, may Chinese Tama. influence yun. Meron. Yung malaman loob, yung Tama. lumpia, moyong, di ba? Tama. Siomay sa tisa. Siomay is dim sum. Di ba parang, oo nga no, somehow talaga ang laki ng influence. Malaki. Hence, been a fun day eating a lot of great Chinese food dito sa Cebu. Cheers, pare. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Chinese food trip dito sa Cebu. Di ba kakalain mo, bihira ka mag-Chinese food trip sa Cebu. Yes. And it's always been Binondo, but why not? If you will go to Cebu, if you will go back to the Cebu, why not do a Chinese food trip? At hindi naging posible ito dahil mismo kasama natin si Idol Food Trip. Steve, maraming salamat. Walang May gusto kayo problema. promote, please. Maraming salamat. So please subscribe to my YouTube channel, Idol Food Trip, for more fun food reviews dito sa Kabisayaan. Pops, all description below. Follow nyo na si Idol. Matagal nating kaibigan to since 2022. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Cebu. Nagsabi, stay safe. It's a good night and goodbye. Pwede kong itry? Kaya ko ba yan? Bye. Di siguro, no? Di ko maka... Steve, please. Isa lang. Dito? Bilis na. Di ko nga kaya mag-push up. Isa lang. Bilis na. Tatry mo lang. Baka maano. Bihira lang to. Once in a lifetime. Parang tipaklong eh. BTS. Hi, BTS. Oy. Love. Sorry. Bossing, ugasin mo na lang yung joy. Sayang, bawasan mo yung sweldo nito. Nagbawasan. Yun yung iniiwasan ko eh. Hawak-hawak ko ngayon ang isang kawali ng Chinese ngoyong dito sa Cebu. Isa sa mga pinaka-favorite na Filipino-Chinese street food dito sa Cebu. Medyo nag-lag ka lang. Okay lang, isa ba? Sarap talaga pag maliit. Masarap din naman pag malaki. Oh, I mean, malaki. Okay. Pero, bastos. Ano ko ba? Hawak-hawak ko ngayon ng isang kawali ng Giant Cebu. Ano? Giant Cebu.